Yes, mga gala, mayong adlaw ka na ito, tara, welcome sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Ay, hindi kalit mo na tugtog akong cellphone. Anyways, mga gala, no? Kamusta mo diha karon, no? Atong mga palibot karon, giulan na ba? Okay. O sabi, mulan may paghahapon, no? Kaya tungod sa katong ginatawag nga nga intertropical convergence zone na nakaapekto dire sa mga kanong lugar sa Mindanao, mga igala. I know, mga igala, no? Nga, medyo init pa ang panahon karon, no? Dili init, kitungod igang init to, kitungod sa isgutan ng politika. Pero let's set aside politics here in our program. Char! Kitungod, no? Of course, ato ang ginakuan karon na iwasan nato no nga magkawatak-watak ta karon nung panahon na. Ay nako. Anyways, mga gala, kung sa Manila ang problema mga gala, ilaha lang na sa pagkapilapil. Anyways, mga gala. Din ta magkapilapil. Ay pud ta, dili ta may damayon pod. Ay, charot. Anyways, mga gala no, katong Lunes mga gala gisugdan na ang 18-day campaign no to end violence against women mga igala. Actually mga igala kagahapon no atong labing adlaw atong giiskutan no dinhi sa tuang tulumanon mga igala no ang nahimong kampanya no sa tuang atong mga government agencies no una na dira local government unit pinagi sa tuang integrated gender and development division sa tuang city mayor's office sa Davao City mga igala no. Kung asa ay lahang ginakuha nila ning vow mga igala. Actually, balikan na pa to. Let's review ang vow. Unsa ning vow no? O katong mga gender-based violence mga igala. Kaning vow mga igala, dito sa vow sa violence against women mga igala and their children no. Kaning vow mga igala under Republic Act 9262 mga igala no. Mo nitong kuan no tawagan ni mao ni siya tong ginaingon nato nga violence no against katong mga magpartners no na dunay intimate relationship whether dating unsa pa ba to kung nainumduman dating basta live-in ex-girlfriend no nga na may relasyon ni intimate relationship no mo na siya ang maturing na ay isa sa mga elemento nga kung mapwede ka makasuhan og kaning vowsy no or anti-vowsy may Republic Act 9262 no so wala tong kuan dili kay kanang kuan well pero na naman po tayo lain nga mga kuan kaso karon like katong Safe Spaces Act katong Bawal Bastos Act mga the Bastos Law no ay muhang kuanon din na ang babae pwede ka makasuhan under ani so mo na siya mga other protection for women no so mo na siya ang kuan karon development no so naayo ka kit kabalunatan ayo sa ka-broadcaster mga igala nga allegedly kinisaka man gid sa kuan isaka man gid sa korte mga igala so na nakitaan gitog katong ginatawag nato nga prima facie evidence mga igala no nga ginapangita sa tuang balad para kuan kay di na lang siya ta basta-basta probable cause nga magkuanta dito dapat prima facie evidence mga igala so mo to gisaka sa korte although na siya sa MTTCC but kaso gyapon na siya no so kaso ra gyapon na siya so sakit gyapon na sa ulo no pero mo lagi ni mga igala no kanang mga broadcaster labi na mga karaang mga broadcaster mga igala kanang mga katong panahon pagod sa inyo mga lolo mga igala ginapaminaw na sila no ang kan ba mindset sa mga tao especially men no nga nagyapunta sa katong mga men dominated mga igala society ana sila maghuna-huna mga igala ba lagi pagbabae na something ana good no or na sila og katong sasama sa giingon ni Ma'am Janet of Pog mga igala medyo na sila kanang kuan na ay kuan some men no many men siguro no or men no think mga igala na ang mga babae ubos ra pud kaayo mo na mga igala pag makuanan sila babae mainsulto sila mo na ang kuan well dili na ikakuan mga igala no kay parte pagyapon sa kultura sa ato ang kuan karon tong nasud mga igala no well kadungog man ta kinsa na mga tawhanan na mga ana no so sama sa mga nahitabo karon char so mo ni ang ginapangutan na karon no nga
bisan pa man nga na natay mga, for example, sa mga opisina na natay gender and development mga higala, no? Grabe ang campaign sa gender and development. Pero nagya po yung ani nga mga klase, no? Nagya po yung ani nga mga kaso, no? Nagya po yung ani nga mga treatment sa mga babae, no? So, ato ang gipangutana si Ma'am Lorna Mandin mga higala, no? Sa ang head sa ato ang Integrated Gender and Development Division sa City Government mga higala. Atong paminaw ng iyang tubag. No? And then meron pa tayong mga other laws, meron pa tayong Safe Spaces Act na na-introduce ngayon, but still yung prevalence ng gender-based harassment and violations is andyan pa rin. So unsa atong buhaton ani ma'am no nga para mas ma-educate nato ang mga tao, like agingon na kanina ni Attorney Guevara na nato yung mga efforts no through in partnership with RMC School of Law. Asa ba ang mga angay nato nga buhaton no para ma-educate din nato ang mga tao about this gender-based harassment and violation? I believe this is something cultural, no? Murag na ginadawat nato ba ang mabastos. Isa sa nakita namo no nga pamaagi is to involve our men and boys. Dako gyud kaayo og matabang, no? Kung atong ginatan-aw nga kaning mga green jokes, kaning mga name calling, it should not be acceptable. No, walang excuse po sa gara pag binastos, no? And we have actually prepared modules. I think isa na sa AMUA, isa na nga nakita na we have to focus on educating our boys and men, no? In media, in corporations, in schools, because once mahimo pud advocate ang mga lalaki, sila ning mga mahimo champions, no, on gender equality and women empowerment. So isa na pero daghan pa pwede himuon. Napud ba'y plano ang IGBD ma'am to collaborate with Department of Education sa pag-apil ani sa kadang isa na edukasyong pagpapahalaga ba na Yes. In 2020, ang IGDD kauban ang Talikala, we are successful in integrating several modules from grades 4 to junior high school, no? Ang mga concepts naa sa lain-lain subjects, lain-lain grade levels. So DepEd, Davao City Schools Division Superintendent was able to create, no, nahimo gid siyang modules integrated in the curriculum. So kung mayingon ka integration in the curriculum, we've started that. And daghan kayo efforts ginahimo ang city, mga national, no, and DOJ in particular, mga NGOs along information dissemination. So, paano na siya, ma'am? On deck na siya na program sa itong mga schools. Yes. Pero ang unsa pa ba yung efforts na to, ma'am, to really educate, especially to mga advocate? I mean, paunsa ba siya maimong advocate? Dili ko dato ma-pinpoint, no? Kay ang matag tao, kung mayroon tag kultura, it is shaped for how many years. Therefore, we have to unlearn, we have to deconstruct a lot of, kanang mga misconceptions. Pero kato akong natanaw, I think very powerful ang katong engagement with boys and men. I don't know with my colleagues on sa pudang tanaw nila. Okay, thank you po. So mo to yung tubag mga higala, no? Unta good no nga kuan gyud no ma-address na siya nga klase nga concern, no, sa atong mga atong ayun na kalalakihan, no, si samo kan ni Bixby. So anyways, sa atong pagbalik mga higala, no, ato ang kumustahon, no, ang ato ang kuan kay murag mabantayan nato mga higala, active na po ni mga kuan, no, mga militante mga higala, pero wala diri sa Davao na dito sa Manila mga higala. Pero wala to nagkuanon mga higala kay murag nagapakusog man ni sila karon, pero wala pa may tayo nakabante kay ni Sir Major Ruben Gadot mga higala, Public Affairs Officer sa 10th Infantry Division nga wala pa sila nabantayan nga recruitment. Pero ato lang ipangutana po ni siya, no, kung unsa nino. Anyways mga higala, sa itong pagbalik ato nang hisigutan man lang sa mga importante pinumdum ni ato si Bianan.
balik kita mga katambayan din sa itong panaguban, sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, tanaw sa itong diskutan, no, sa kong gingon, bago ito nag-break mga igala, no, kumusta na ito mga igala, no, ang ato ang, kung na ba recruitment, kanahitabo din sa ito sa kung, no, kaya marag, well, wala pa mo kabantay pag yun na resurgence sa New People's Army, but there are possibilities mga igala mga god, na ginaingon, oy, kaya marag, alam nyo na, ang issue, no, di na kung umusulti din, no, na nanay alyansa mga igala sa kuan somewhere mga igala, so uy basi kani mo mahimong mitsahin noon, no, so dapat ato gining sutaon, no, nga dili gid dapat wala gid dapat alyansa na may tabo, no, para lang sa politika, no. So ato ipangutan na si Major Ruben Gadot ani mga igala kung nabay kuan, no, kumusta ba ang white area or ang mga red area mga igala, no, sa katong mga red area kaniadto nga karon insurgency free na, no, wala na dito, para mas sure gito, no, nga wala gi mahimo nga mubalik na puni sila karong panahon. Anyways may gala yun ang maglangat ato paminawon, Major Ruben Gadot may gala ang Public Affairs Officer sa 10th Infantry Division. Hana nato ang red area, pero how about ang kuan karon pod, no, ang ato ang white area kay murag right now nagabalik na pud sila sa kuan, no, sa ilahang kalihukan. Yes sir, no, sa ato ang in terms sa ato ang white area, first of all ibutang siguro nando sa konteksto nga insurgency free ta, in the sense na wala tong mga directly nga mga personalities engaging in or mga insurgents, no, kanang directly engaging in armed struggle, no. So, ma-relate na to ni kay last month kung atong tan-awon, Cotabato province declared their province as NPA free, no, aside sa pagiging insurgency free sa Davao region, the neighboring provinces of sa Cotabato area is under sa to ang joint operational area gihapon NPA free ang ilang gigamit. Kung atong tan-awon dito sa provincial Peace and Order Council meeting nila, through the crafting of resolution, nag-ingon nga NPA free since naa sila yung mga concerns pertaining to white area, no. Pasaylo ako ninyo kung dili na ako ano kayo ang ma-define, no, kayo na ano, but of course kabalo ko sa leveling sa atong understanding from the media sector, natay mga same level of understanding pag-abot diri sa white area, no, kay atong gidalikay ning mga red tagging, no. So kung atong tan-awon, isa ka factor nga mabuhi ang NPA kung kusog ang iyahang white area or mga underground mass organizations, no, from the urban, no, napa siya pink area actually kung tawagon sa tunga sa urban area o sa red area dito sa ginalihukan sa atong mga NPA. So kung kusog ang NPA, mas lalong kusog ang white area. Kung kusog ang white area, kusog ang NPA. Ang tawag na mo ani is symbiotic relationship with each other. Dili gid mag-survive ang NPA sa bukid kung wala white area. O dili pud kusog ang white area kung wala na NPA sa area. So kung tanaw na to, kung unsa ka kusog ang NPA sa una, kusog ang lihok diri sa baba. Kung tungod kay na insurgency free ta, although natay remnants, no, from that more or less 20 nga atong ginagupod, no, sa mga boundaries, dili na sila actually ka forma, mo attempt sila og infiltrate, mo attempt sila og recover sa mga mass bases, no, og locate sa ilang mga former comrades nga nagalaylo at which ginapasurrender na to karon, no, ang uban. So gawa pa ning kamot sila maka-recover sa mga nawala nilang mass base, no. Pero tungod sa atong mga focus military operations, actually since January we have recorded 58, no, focus military operations, na ilan sa tanan nga combat operations kinatong operations sa bukid nga kining more or less 20 nag-disperse pa kini sila into smaller group, no, implicating na dili gid sila maka-consolidate. Dako magud kay factor ang maka-consolidate sila, no, para makapag-meeting, makapag-recruit na pod. Of course, this also includes ang participation sa atong white area. Kung dili maka-consolidate ang grupo, no, dili po na maka-join, no, maka-immerse tong ano, kasagaran magud pag mga plenum, no, yearly ano nila, celebration sa mga ano, nag-join ng mga personalities from the white area. Kay tag-as po na sila mga positions, no, sa CPP and PNDF, no. So pag abot sa white area diri sa atong ano, wala man kay tay ano, ma-monitor nga illegal activities, no, very mga glaring na mga activities nga
lantaran nga naagyoy conspiracy sa lihok sa NPA, dira magud na mosulod ang violation sa atong balaod. Kung naa sila direct participation into criminal acts from the armed threat groups. Kasi mao lang man ang illegal ginato actually. Other than that, kung naatay ma-monitor no sa amuang tan-awon, wala man mi makita nga even those personalities can be considered as white area personalities, wala sila direct violation sa atong balaod. Apan kung naman sila buhaton, it's the, part of their right siguro no kung unsa ang ilang mga ginabuhat, sulod-sulod ba sila sa mga communities, as long as wala tayong ma-monitor nga direct participation nila from the armed threat groups no. So, but pasabot ani Major is walay recruitment pa nga nahitabo sa mga schools or uban pa. Yes, as per recording sa 10ID no, monitoring wala tay recruitment no nga kay kung naay recruitment, kung natay mga surrenderies from the recent ma-validate man nila kung naay mga bagong sulod no. As of now, ato ang confronted threat nga remnants no ang mga naibilin no, which is we are targeting it to be totally dismantled yun karong bago mag-end ang tuig, December 31. So wala tayong monitoring nga nadungag sa ilaha or unsa ba, but in contrary, daghan og mga nagapakita nag-intention nga mo-surrender, di lang gid basta-basta makababa. So let us wait siguro kung unsang development nga mahitabo, since ang ilahang leader, ang pinakataas sa ilang secretary sa Southern Mindanao Regional Committee, kay nadakpan, nadako man gud ni siya factor gud pag ang leadership ang madakpan no. So dali lang mag-ilis og kaniyatong gitawag nga mga red fighters, but ng mga season cadres no. For how many years nga pag sila mawala, definitely nagi na siya dako nga bundak no sa organization. Okay. Pasabot pud ba ni sir is murag ubos na ang chance nga mabawi nila to ilahang mga dating baluarte sa tibukuan na area sa sa 10th Infantry Division? Pwede siya, oo, actually pwede po siya dili no, actually kung atong tanawon gyud kining recovery efforts gyud sa kalaban no, kung atong tanawon sa uban nga konteksto, sustainment of the cleared areas ang matawag ani no, and wala na siya actually sa among mga field manuals, Philippine Army manuals no, dili siya ang core competency sa Armed Forces of the Philippines, ng Philippine Army. If we speak about resurgence, it pertains to the status ng ating mga barangays no, particular na dito sa mga barangays na dati nilang mga mass base no. So kung atong tanawon sa konteksto nga nung ma-recover sila, simple lang gid kayo ang pirmihang tubagan na kahit aside sa kaning mga na sila personalities dito, given na magina kung na sila contact, but as a general rule, ang lugar nga vulnerable gid sa recovery o sa infiltration is katong na mga socio-economic issues, mga unaddressed socio-economic issues no, mga delivery of mga basic services. Kung kulang na siya, magpabiling gina siya nga exploitable mo tong niingon ko ganina nga pwede og dili no, kay kita as part sa military no, although wala na namo kayo ginahisgot, amo ang mga civil military operation related activities directly gid siya dito supposedly sa mga gidas no, aside sa among competency sa focus military operation no. Karon kay na gid siya nga dili ginamo na actually ma-provide, kay unang-una wala na siya sa budget sa sundalo ang magpakusog sa barangay, i-develop pang sa barangay, maybe other agencies no. So pwede in the sense nga kung ang magdayon-dayon no ang mekanismo sa atong LCAC kaning whole nation o whole government approach nga nga mubalik ta sa focus gamay no, kay nag-joint tag meeting sa Regional Task Force LCAC no, nagkaroon dito mga mga dialogues nga ato i-recalibrate, i-focus ulit sa mga barangays nga targeted by LCAC ang mga pundo from that respective agencies no. Pwede maguta mo deliver og mga services sa tanan kay para man gina sa tanan, but to think na LCAC is a mechanism directly gid sa suppression sa insurgency mo nang magkaroon og bagong mga recalibration, align na po di-align tanan personnel, manpower o budgets dito gid sa mga so if ever mahitabo na siya no, dako kayo chance nga maglisod gid sila sulod. Wala tay mga red fight personalities sa red area sa armed struggle, di po gid nakaporma ng white area. Okay, thank you sir. So mo to mga katambayan no,
ang payag ni ni 10th Infantry Division Public Affairs Officer na si Major Ruben Gadot, mga higala. So wala pa, no, pero they are not stopping, mga higala, no, para makuan jud, mga higala, no, masiguro gud nga insurgency free ang Davao region, mga higala. Well, ang Davao region, mga higala, insurgency free, no, nabay mga duda-duda ba yung mga higala, basig na sila buhaton din, no, para mapalik ang mga NPA. So atong kuan gud kana lang kung tanggalon na ng mga mga unit diri sa sundalo sa region, mga higala, medyo magduda na kita. Pero sa samtang hanapan na diha, mga higala, di kita dapat magduda, mga higala, no, nga mubalik na ng mga NPA. Kung tanggalon na mga kuan din, mga higala, sundaluhan diri sa Davao region, pupulig na mga NPA jud, no, o sila ba ng mga sundalos katawhan ba daw. Ay, nako. Anyways, mga higala, manantay kong oras ang alam sa Tibok Pwersa sa DXRP Radyo Pilipinas na po, mga higala. Ako ay Nokawan Armando Finiquito. Alas sa tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat. O mayong hapon, ang pinta kanunay mga katambayan.